Isang masayang pagbati mula dito sa Phil Sports Arena sa lungsod ng Pasig kung saan nagsanib puwersa ang ating mga idol mula sa Spikers Turf at Shakey's V-League para sa isang All-Star Sunday for the benefit of the victims of Typhoon Lawin. Ito po ang Season 13 ng Premier Volleyball League ng Pilipinas, ang Shakey's V-League. At ito po ay napapanood dito lamang sa SNA, sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Nakahanda na po ang lahat. Nakahanda na rin ang ating mga courtside reporters na si Billy Capistrano at Janine Choi. Ayan na po. Team Hataw kontra Team Galaw ang magsisimula ng ating All-Star Sunday. Maraming salamat po sa pagtutok ngayon sa SNA. We are also seen on SNA HD sa Sky Cable Channel 166 sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at via live streaming din po sa sports.abs-cbn.com. This is the first half of our All-Star Sunday sa Shakey's V-League. It is Team Hataw versus Team Galaw. At pagkatapos niyan, mapapanood din po natin ang ating mga paboritong volleybells in our 5 p.m. match. Ayan po ang ating mga pairings, mga dating magkakampi, dating magkalaban, ngayon magkahalo na sa dalawang koponan. It should be an exciting Sunday at kami po ay nagpapasalamat muli sa inyong pagtutok ngayon sa SNA. Mabuhay Pilipinas! Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, and joining me on this beautiful Sunday are three very lovely ladies representing the blue side, the very blue and blue side of Katipunan at syempre the Emerald City in Taft Avenue. Of course, I'm talking about the former high-scoring and high-flying spiker from the Ateneo, 1/5 of the Ateneo Fab 5, Phil Kainglet Cayetano. Hi, Anton. Glad to be back here. Hey, well, it's great to have you back. And of course, joining us are two very accomplished former courtside reporters ng De La Salle University, Billy Capistrano and Janine Choi. Hi, Anton. Hi, Phil. Hi, Billy. Hi, JT. JT, yes. Janine Choi yun na, Janine. Oo, kilalang kilala yung JT na yan, lalo na sa ating social media. Billy, Janine, I will get to you later on. But Phil, it's great to have you back. Napapanood ka dati sa napakaraming mga all-star games and also different activities as well. What have you been busy with lately? And how great is it na inihanda ng ating mga idol sa volleyball court ang isang larong ito, isang All-Star Sunday na ito para sa benefit ng mga nasalanta ng Bagyong Lawin? Siyempre, lagi naman exciting kapag may All-Star game dahil ito nga yung best of the best ng V-League season. At siyempre, it's an honor then to be part of an All-Star team. And right now, I'm just taking care of the babies and I'm so happy to be back in the court kahit sa sideline lang ako. Well, it's great to have you back, Phil, and this should be an enjoyable Sunday afternoon sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Now, Billy. Yes. Very exciting ang ating laban kasi alam naman natin meron tayong mga athletes na talagang sinusundan ng mga manonood ng volleyball dito sa Pilipinas. Dating magkakampi, ngayon magkalaban na and vice versa. Yes, Anton, alam nyo, para sa araw nito, yung mga dating mag-teammates ay magiging magkakalaban at yung mga magkakalaban noon ay magiging magkakampi ngayon. Kaya siguradong masaya ang laro natin today. Diba, JT? Alam mo, Billy, hindi lang masaya pero siguradong exciting at action-packed pa ang labanan natin ngayong hapon. But the best part about today's game is that this volleyball game is for a cause kung saan ang ligang ito ay makakatulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Lawin. Sa katunayan, ang mga volleyball fans na narito sa Ultra ngayong hapon ay hindi lamang mag-e-enjoy sa laro kung hindi makakatulong din sila sa ating mga kababayan na nangangailangan. At kanina nga pumunta ang ating mga volleyball players na sobrang aga para lang ma-meet ang lahat ng mga fans, nakakuha sila ng mga pictures and autographs from all the volleyball players. Pero sa lahat, para sa lahat ng mga nakatutok ngayon, Phil, paano ba napili ang mga koponan? Paano nabuo ang Team Hataw at ang Team Galaw? Actually, paano napili yung mga players ay yung mga players na ito sa mga stats nilang naitala noong buong conference ng Open Conference, Collegiate Conference at yung nakaraan lang na reinforced conference. At sa mga 24 players na ito, yung mga team coaches ang namili kung sino ang maglalaro sa kanilang koponan. Alright, so
Billy, balita ko, you will be representing Team Hataw. Yes, Team Hataw. And of course, Janine, Team Galaw. So, baka pwedeng makakuha ng sample ng Hataw at Galaw. Actually, mamaya na lang guys. Abangan nyo yan. Yan yung ronda Oo, namin. Pero si Phil ata merong sample eh. Well, Janine, Billy, paano ba makikisali sa discussion ang lahat ng mga nanonood ngayon? Yes, Anton, mga kapamilya, kung meron po kayong mga comments, questions, or suggestions na gusto nyo iparating sa amin, i-tweet nyo lamang kami at ABS-CBN Sports at huwag kalimutan ang hashtag na SpikerSturf. And of course, kung gusto nyo makita ang aming mga photos and videos, i-follow nyo lang kami sa aming Instagram account na at ABS-CBN_sports. Alam nyo, Anton, Phil at Billy, hindi lamang ang All-Star Game ang highlight natin ngayong hapon. Sa katunayan, kanina lamang ang ating mga volleyball fans ay nabigyan ng tsansa at oportunidad na makasalamuha ang kanilang SpikerSturf stars, kung saan sila ay nabigyan ng pagkakataon na magka-autograph signing at picture taking kasama ang kanilang mga idol. Ayan nga, feature yan ng ating Ronda Cam, where I was able to have a picture with Ria Meneses and a couple of volleyball players. Hindi, pero sweatren si Ria Meneses kasi meron siyang selfie nakasama si JT. May autograph ka. Papasrin ko nga yung autograph. Hindi ako tinawag na So it's JT and BC with us on this afternoon, and of course, Phil, Kainglet, Cayetano. And when we come back, we will showcase the list of the members ng Team Hataw at ng Team Galaw. Kaya naman, wag po kayong alis. Ito po ang All-Star Game ng SpikerSturf dito lang sa SND. Sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Nagbabalik po ang aming SND coverage ng All-Star Sunday, and we are starting off the program with this All-Star match sa pagitan ng ating mga idol sa SpikerSturf. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok ngayon. Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, joined once again by Phil, Kainglet, Cayetano. A great afternoon for volleyball. Nagsanib puwersa na nga ang ating mga idolo sa SpikerSturf para masuportahan ang mga nasalanta ng Bagyong Lawin. Tama yan. Magandang oportunidad na nagsama-sama tayo, yung volleyball community, para makapag-give back sa ating komunidad. It started, of course, with the auctioning of the players' jerseys, and maganda na nag-culminate yung effort ng mga ating mga volleyballs with this All-Star Sunday dito sa Shakey's V-League. Now, of course, it should be a very fun match kasi meron tayong dalawang kupunan na very loaded, very talented, ang Team Hataw at ang Team Galaw. They were just introduced to the audience here inside the Phil Sports Arena at talagang nagsigawan ang mga fans na talagang sumunod sa mga careers ng mga players nito. Tama ka nga, Anton. At napakaganda na ang daming sumusuporta din. At syempre, sumusuporta sa mga talents, tulad ng mga male talents natin na sa volleyball. Now, let's take a look at Team Galaw, Phil. At napapansin ko, meron tayong mga players dito from the blue and green side. Ateneo side ng Lasal. Totoo yan, Anton. Youthful players nga itong mga Team Galaw sa pangunguna ng mga star player ng Ateneo na si Mark Espejo at Rex Sintal. Sa Lasal naman, si ace hitter na si Raymar Cook. Kung titingnan din natin sa listahan, power hitter ng team na to dahil nga andito si MVP na si Mark Espejo at syempre yung kanyang counterpart sa Reinforced Conference, si Howard Mojica. So parehas na MVP to. So sa Team Galaw, dalawang MVP na nandyan. Syempre kung may dalawang MVP ka, kailangan mo lang magaling. Mabigat. Yes, magaling din na playmaker. Kung saan nandito sila, Ish Polvorosa from Ateneo at si Gail Asha naman sa Lasal. So interesting parehong team na to kasi nga very powerful and young. So parehong mga ace setters ng blue and green, si Jewel Asia at si Ish Polvorosa. It's an Ateneo Lasal combination para sa Team Galaw. At wag nating kalimutan, syempre, yung mga players na kasama sa Signal at yung mga players na kasama sa Philippine Air Force, split po sila. Meron tayong mga players na participating for Team Galaw from Signal and Philippine Air Force, and some of them are also participating para sa Team Hataw. Nakikita po natin ang mga coaches ng Team Galaw. Ayan po ang champion coach ng CSB sa NCAA, ang coach ng Signal na si Coach Maki Carino. He will be joined by IEM or Instituto Estetico Manila Coach Jun Balubar, and of course the Ateneo head coach, the very energetic
Coach Oliver Almadro. Alam mo, Phil, when we talk about Coach Oliver Almadro, I don't know if he is a guy, he's more galaw or more hataw. I think galaw. Naging coach ko na rin siya before and very mapapagod ka sa kanya sa training. Alright, punta natin ang 2 open spikers ng Team Galaw na kasama ngayon ni Janine Choi, si Mark Espejo at syempre si Raymark Wu. Anton at Phil, tama kayo dyan. Kasama ko ngayon ang outside hitters ng Lasal at Ateneo na sina Raymark Wu at Mark Espejo. Sila ang mga kasama sa bumubuo ng Team Galaw. So Raymark, ikaw muna. Ano sa palagay mo ang advantage ninyo sa Team Hataw? Tingin ko sa team namin kasi nakikita namin na mga bata kami dito na side at mga matatanda din. Feel ko yun yung advantage na meron kami sa team na to. So nakapag-ensayo ba kayo para sa laro na ito? Hindi na kami nakapag-ensayo kasi siguro iba-ibang selected na nga. Pero hindi naman siguro yun big deal para sa amin kasi yun nga mga bata. Madali lang kami siguro buuin sa loob ng court. So ikaw naman, Mark, makakalaban mo ang mga former teammates mo. Para sa'yo, ano ba ang feeling na susubukan mong depensahan at iskoran sila? Siyempre siguro para sa akin, isang karangalan bilang bata na makakalaban na yung mga seniors namin and mga naglaro ng volleyball nung simula nung hindi pa maglalaro. And siguro, makuha siguro namin lesson yung mga ginagawa nila, yung mga paano sila maglaro. Siguro magagamit namin sa paglaro namin ngayon. So ano naman ang message ninyo sa kabilang team? Siguro good luck sa aming pareho and siguro bigyan namin ng magandang laban yung mga fans and siguro treat namin to as in professional game and siguro para ito sa benefits ng Bagyong Lawin and siguro para mapakita namin kung ano yung merong Philippine volleyball. Salamat sa inyo, Mark at Raymark. Good luck sa inyo at sa Team Galaw. Balik sa inyo, Anton at Phil. Alam mo, Phil, ang nag-stand out talaga sa akin sa interview na yun, yung sinabi ni Raymark Wu na it is the young guns versus the veterans. Yes, I think yung useful team nga ang sabi ko kanina. Kaya nga interesting din kung paano magpa-play out itong game na ito. Ang problema, ganun din yung usap-usapan sa Reinforced Conference Finals kung saan nagharap ang mga young guns ng Signal at mga veterans ng Philippine Air Force. Kaya lang nanalo yung mga veterans doon. Siyempre, iba pa rin talaga kung experience at season player ka. And speaking of being experienced and seasoned, let's go to Team Hataw. Of course, when we look at the names on the list, nakikita natin ang veterano na si Jessie Lopez, who was the maestro in the Reinforced Conference Finals para sa Philippine Air Force. And we also have some notable names there also from NU. Yes, itong Team Hataw nga ay mostly composed of Philippine Air Force players at na nag-champions sa Open and Reinforced Conference, kaya malakas din ang Team Hataw na ito. At kung makikita mo ang listahan, nandun si Ismael Fauzi at Brian Bagunas na nakalista sa players as National University. Pero nakasama na rin nila sa paglalaro ang Jet Spikers. At kung makikita mo rin, dalawang MVP rin ang nandito sa Team Hataw, si Fauzi at si Baguna. So malakas din ang team na ito at sabi mo nga ito ang pinaka-maestro, si Jessie Lopez. So interesting din makita kung paano niya didiskartehan. Ang dami niyang option. So maganda makita kung anong diskarte niya sa mga spikers niya today. And of course, speaking of diskarte, yung dalawang setters na nagharap sa finals ng Reinforced Conference, si Jessie Lopez at si Vince Mangulabnan, magkasama na dito. Yes, magkasama na nga sila. So madami na ring options si Coach at makikita natin kung paano natin maggagawa ng rotation ni Coach yung dalawang magagaling at mahusay na setters. At Phil, let's not forget, nandito rin si The Beast ng UST na si Mark Alfafara na 2-time best scorer ng UAAP. Yes, napakalakas nga na itong dalawang teams. Kaya nga best of the best of ng Spikers Turf itong All-Star game. And let's go to the best of the best right now. It is Vince Mangulabnan and Mark Alfafara at courtside with BC Billy Capistrano. Yes, Anton and Phil, kasama ko nga ngayon sina Vince Mangulabnan at Mark Alfafara ng Team Hataw. Okay guys, so ano naman yung pakiramdam na dati magkalaban kayo on the court pero today teammates kayo? Unahin kita, Vince. Siyempre ako masaya, sobrang saya ko kasi nakakasama ko na sila dati pa. So parang privilege ko ulit makasama yung malalakas ko dating mga kasama pa. Okay, so ikaw naman, Mark. Siyempre masaya din kami na kumbaga for 2 years na naging teammate ko din siya in other teams. Nagkasama kami ulit. Opportunity na rin sa akin na maging setter yung one of the Philippines best setter. Very sweet nga naman. So ano naman yung mensahe nyo sa Team Galaw?
kabahan na kayo sa amin. Hahataw kami sa court, sasayaw kami, at gagalingan namin. Energy level talaga. Ikaw naman, Mark, tapatan mo nga ito. Mag-ingat-ingat kayo at makikita nyo ang aming super giling. Salamat guys at good luck mamaya. Balik sa inyo, Anton and Phil. Mas mabigat naman yung sagot ng mga players ng Team Hataw, Phil. Ng trash talk, ng habol na talaga ang Team Hataw. At handang-handa na sila at gumiling din sa court. Ano ba to? All-Star game ba to or All-Star dance-off? Tignan natin mamaya. Feeling ko may gigiling talagang player mamaya. Alright, sa lahat ng mga nakatutok ngayon, paalala lang po, gamitin ang hashtag SVL on ABS-CBN at kung meron kayong mga katanungan, just tweet Phil and Phil will answer you right away on Twitter. Sa aming pagbabalik, simulan na natin to. It is the Spikers Turf All-Star Game dito lang sa Shakey's V-League Season 13 sa SNA. Sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. The fans who are here very early para makasama, ma-meet ang kanilang mga idol. Tama, aside from an all-star game, kayo na nga may opportunity yung mga fans makapaghingi ng selfie at syempre autograph from the players. Kaya ito yung maganda kapag nagsama-sama yung volleyball community na we are here to give back talaga. You can check out all the happenings behind the scenes sa aming Instagram account. That's ABS-CBN_sports. And you can check this out via live streaming also sa sports.abs-cbn.com. It is the Spikers Turf All-Star Game sa aming pagbabalik dito lang sa SNA. Kami po ay nagbabalik dito sa SNA, sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino at handa na ang lahat para sa ating unang laban dito sa All-Star Sunday ng Shakey's V-League Season 13. Punta muna natin ang courtside reporter ng Team Galaw na si Janine Choi. Anton at Phil, kasama ko ngayon ang isa sa mga coach ng Team Galaw na si Coach Oliver Almadro. So Coach, sabi po ni Raymar kanina ay hindi po daw naka-ensayo ang Team Galaw. So paano po yan? Ano po ba ang magiging adjustments at strategies ng team ninyo? Well, before this, yung huddle namin, we just told them na we have to show their talent and put up the intensity at the first. So umpisa pa lang, put up the intensity. So well, you know naman, yung volleyball naman, isa lang naman ang movement. We have to dig, we have to receive. But important is, they have to show their intensity because this is, minsan lang to eh. So, we're really excited for this eh. So, I guess the players are also excited. Coach, punong-puno ng veterano at mga young stars ang match-up na ito. So, how excited are you for today's game? Yeah, we're excited because, first of all, this is for a cause eh. Good cause for the Typhoon Law and the victims. And, of course, it's the first time that All-Stars games will be magkakaroon tayo ng ganito All-Stars sa men's. So, good effort para sa Sports Vision ABS-CBN to put up a exhibition match like this para mapakita rin kung anong meron yung men's volleyball in the Philippines. So, this is it. Ito na yung young one, ito na yung mga bata, ito na yung mga veterano. So, magsama-sama. So, we're really excited. And yung mga coaches din, first time magkakasama-sama ng ganito. So, we're excited. Maraming salamat, Coach. Yeah, and thank good you luck also. to your Yeah, team. thank Balik you. sa inyo, Anton at Phil. Well, Phil, I think tama ka nga. Si Coach Oliver Almadro is more Team Galaw because he's very animated. Yes, and just the way he coaches. Yes, I'm sure excited din siya. Tsaka, first time pala ito, magkaroon ng all-star na sa men's team naman. So, sa mga manonood natin, makikita natin ng preview kung anong meron tayo sa men's volleyball naman. Kasi nga, this is only the second year of the Spikers Turf. Last year lang po, nagkaroon ng men's division sa Shakey's V-League, and we're very happy na nasa-showcase din yung mga talento ng ating magigiting naman na laro gaya ni Mark Alfafara dito sa Premier Volleyball League ng Pilipinas. Ngayon naman, pumunta tayo sa kabilang panig sa Team Hataw with Billy Capistrano. Yes, Anton and Phil, kasama ko ngayon ang mga coaches ng Team Hataw na si Coach Rovel, Coach Norman, and Coach Dante. Unahin na kita, Coach Rovel, ano naman yung key to success in winning this game? Siguro kasi this is an all-star team. So, ngayon pa lang silang sama-sama ulit. Siguro, yung blending nila sa loob ng team, yung gel nila, kailangan makuha namin for the first set para magtuloy-tuloy. Yun ang para namin para mag-success dito sa laro na to. Kay Coach Norman, paano niyo naman pinaghandaan ang game na ito?
At least isang araw nag-ensayo kami for this para lang makuha yung magkaroon ng magandang gel at magkaroon ng connection with each other. And Coach Dante, ano naman yung advantage nyo sa kabilang team? Yung pagiging advantage sa amin siguro yung pagka-veterano ng team namin. Lahat kami, yung nakuha namin lahat yun yung mga veterano. Okay, salamat po coaches at good luck mamaya. Balik sa inyo, Anton and Phil. Kung kanina, very animated si Coach Oliver Almadro, mga coaches naman sa Team Hataw, seryoso. Seryoso nga sila. At yung mga sagot din nila, veteranong team at syempre experience din talaga sila. At nakapag-training sila ng isang araw compared sa Team Galaw. Pero magkaiba, seryoso yung mga coaches. Pero si Mark Alfafara at si Vince Mangulabnan mukhang may ibang plano. Sumasayaw, yes. Feeling ko talaga makakita tayo ng mga pagkapalo, giling-gilingan ng mga ganyan. Kaya masaya itong game na to today. And let's find out who will start dito sa laban sa pagitan ng Team Hataw at ng Team Galaw. Presenting our officials for this match. First referee, Mr. Jeff Lopez, International Referee. Second referee, Mr. Romulo Reposado, National Referee. Let's now meet the starters from Team Galaw. Let's start off with jersey number 8, Isay Marasigan. Number 11, Peter Torres. Jersey number 11, Rex Indal. Number 12, Howard Mojica. Jersey number 14, Ish Polvorosa. And number 15, Mark Espejo. With starting libero, Jason Uy. Mentored by the following coaches, Mr. Oliver Almadro, Mr. June Balabar, and Mr. Maki Carino. Let's now meet the starting lineup from Team Hataw. Let's start off with jersey number 11, Mark Alfafara. Number 5, Team Captain, Jeffrey Malabanan. Jersey number 9, Vince Mangulabnan. Number 10, Fauzi Ismail. Number 11, Brian Bagunas. And number 17, Jesse Lopez. With starting libero, number 2, Louis Chavez. Mentored by the following coaches, Mr. Dante Alinsunurin, Mr. Norman Miguel, and Staff Sergeant Rovel Verayo. Ayan po ang mga starters na maglalaro dito sa All-Star Game ng Spikers Turf Season 2. The dark team, of course, represents Team Galaw. The light team represents Team Hataw. Ish Polvorosa, Mark Espejo, Isay Marasigan. They're parang Ateneo team, Oo nga, parang Ateneo nga eh. Blue na blue. Ang dark team na Team Galaw. Kasama pa dyan si Howard Mojica, Peter Torres ng NU, at si Daniel Padilla. Si Rex Intal. May bandana pa. Parang gangster ala Daniel Padilla. Serving to start the match, Peter Torres. Sa kabilang panig naman, we have a lot of Air Force players here. Kalahati sa mga 6 na players na nandito sa court ngayon ay binubuo ng champions, hindi lamang sa Reinforced Conference, pati na rin sa Open Conference. Jeff Malabanan, Jesse Lopez, and Mark Alfafara. Tama nga, Anton. Kaya tingnan natin, I think may gelling din talaga kasi yung setter nila kilalang-kilala na nila. Si Brian Bagunas naman chose to wear his NU jersey and not his Signal jersey. Now, this is one of the moves that is very hard to stop, Phil, dahil kaliwete itong si Jeff Malabanan. Totoo nga, kasi pag kaliwete ang hirap, yung sanay ka kasi sa kanan, mag-block. So, pag kaliwete, I think mas advantage at middle hitter pa siya. Now, Phil, you've been a part of All-Star Games in the past. Ano ba yung mindset mo going in? Kasi I've talked to several players about this game at meron silang mga kanya-kanya mga plano. Like si Michelle Gumabaw, sinabi niya sa akin, ayoko mag-utility, ayoko mag-captain, gusto ko mag-libero. I think kapag All-Star kasi may chance ka na kasi magagaling na yung mga kampe mo, so may chance ka mag-switch ng position. Like me, I can play the utility or hindi ako mag-open. Yung gano'n. Kahit ako naman gusto ko mag-libero, mag-All-Star. Pero it's up to the coach pa rin kung anong position mo. Pero ikaw, Phil, if you weren't an open spiker,
what other position would you like to play on the volleyball court? Ang dream position ko talaga ay maging libero. Why? Kasi masaya ako pag dumidepensa. At parang mas gusto ko magdepensa. Or pwede rin set. Kahit ano, basta nakakalaro. Si Howard Mojica, too strong on that serve. Isa sa mga kinatatakutang spikers. Lalo na when he was playing for EAC sa NCAA. Talagang mahirap pigilan niyang si Howard Mojica. Back-to-back, pala siya, MVP. Nung naglalaro siya sa AIAC. Sa NCAA. Ito naman, 3-time MVP si Mark Espejo and 2-time UAP champion. We're very excited to see Mark Espejo, Ish Polvorosa in action again sa darating na UAP Season 79 Men's Volleyball Tournament. Nakikita natin, Phil, maski na once lang sila nag-ensayo, medyo out of sync pa rin kasi sumubok sila ng combination play doon. Nakita ko nga yun. Medyo na-miss time ang kanilang play doon. Pero okay pa rin, medyo relax pa naman yung mga players ngayon. Enjoy. Isay Marasigan wearing red today, but first signal. I'm sure he's happy because he's reunited with his teammates, sina Rex, sina Isay, sina Mark, playing on the court at the same time right now. Samantala, basang-basa ni Mark Alfafara itong running attack ni Rex Intal. Na single block ni Alfafara si Rex Intal that time. Tingnan natin paano siya babawi with his bandana. Ito. Ulit. Hiningi ni Rex Intal yun. Espejo, off the block. 3-time MVP Mark Espejo. Hindi mapapapisigil sa double block ng Team Hataw. Phil, we also have to take note na maliban sa initial list or roster na linabas sa internet, sa mga articles, we also have some additions here. Just like si Jason Uy, who's wearing the Army jersey, started as the libero para sa Team Galao. Yes, it's our first time, I think, to see him play. And we're also going to see for the first time later on si Tony Koifman, who will play for Ateneo sa darating na UAP Season 79. So sila ay ilan lamang sa mga additions. Here, Mark Espejo na block na, nabasa na. At mahirap yun. Mahirap basahin yung mga galaw ni Mark Espejo. Si Mark kasi kung makita mo, ang taas tumalon, tapos ang tangkad niya rin. Tsaka ang ganda ng form. At yung nakakaaliw, ang galing, parang effortless sa kanya, magpumalo. Now, when I see Ateneo jersey number 15, I think of 3 players. Espejo, Ravena, and of course, Kainglet. Relax. Thank you. Why did you choose 15 anyway? What's the story behind you playing with the number 15? Nung first year kami, 3 kami nag-aagawan sa jersey number 3. Wow. Okay. Kami ni Gretchen Ho, ni Jemper, tsaka ako. Okay. So I decided na, sige, out na lang ako. So nag-coin toss sila, Gretch, tsaka si Jem, sino makakuha ng number 3. And then me naman, since jersey number 3 ako nung jersey number 5 ako nung grade school, tapos jersey number 3 ako nung high school. Tinimes ko na lang. I see. So that's the story behind the jersey number 15 of Phil Kainglet Cayetano. Ayan, gumiling. Ayan na, yung sinabi nga ni Mark Alfafara, gumiling. Single block niya. Si Isay Marasigan doon. Nagsisimula na ang hataw niya. At tuloy pa rin ang kanilang paghaharap sa volleyball court kasi nga naglaban sila in the Reinforced Conference Finals kung saan nanalo ang Philippine Air Force. We'll take a break, back with more of this all-star match sa Spikers Turf after a few. Babalik po ang all-star game sa pagitan ng ating mga idol sa Spikers Turf. It is Team Hataw versus Team Galao. At ngayon, punta natin si Janine Choi. Anton at Phil, ang training pala ng Ateneo Men's Volleyball Team ay 2 beses sa isang araw at tumatagal mula 6 hanggang 7 oras. At sumakto pa na Hell Week noong nakaraang linggo para sa Information Design, Minor in Management na estudyanteng si Rex Intal. Sinabi nga ni Rex na pinagsabay-sabay niya ang 3 deadly minor subjects niya ngayong semester na Accounting, Marketing at Finance.
At sumakto pa na talagang hell week noong nakaraang linggo at sumabay pa ang pagod sa training kaya naman bumigay ang katawan ni Rex at nagkasakit siya noong Huwebes ng gabi. At dahil dyan, hindi nakapag-training si Rex ng 2 araw, kaya sinabi niya 60 lamang ang percentage niya entering this game. Pero ang sinabi niya, I will try my best to give a fun match for the fans dahil para sa kanila naman ang game na ito, Anton at Phil. At mukhang relax na relax itong si Rex Intal. Going with a personal look here today. Yes, pero maganda na importante sa kanya ang studies niya na student athlete talaga itong si Rex Intal. At kahit may nagkasakit ay pumunta pa rin siya dito sa All-Star game na ito. Nakasali at nakalaro. Information design. And he's also gonna be playing in his final year sa UAAP this coming season 79. So I'm sure a lot of Rex Intal fans are waiting for that. Bagunas. Net violation for Team Galaw. Called on Team Galaw. Nakita mo ang galing ng depensa ng dalawang team. Ang tagal bago bumagsak yung bola. That just goes to show that these players are taking this game seriously. Gusto nila mabigyan ng ating mga fans ng isang magandang laban. Ish Polvorosa, binigay dito kay Isay Marasigan. Chavez, tossing it up para kay Bagunas. Another net violation ulit sa Team Galaw. Alright, balikan muna natin si Billy Capistrano. Happy Sunday mga kapamilya! Nakausap ko nga kanina ang Reinforced Conference best setter na si Jessie Lopez. Ngayon ayon sa former FEU UAAP Grand Slam champion, siya daw ay isang true fighter. Simula pagkabata, natuto na siyang lumaban sa mga paghihirap ng buhay at maging matapang. Ayon sa kanya, nung nasa FEU pa siya, hindi naman daw siya naging starting player nung una at hindi daw siya setter. That's why he really had to work his way up. At bukod pa doon, ang sabi niya, ang mindset niya in every game ay manalo. That's why losing is never an option. Balik sa inyo, Anton and Phil. Maraming salamat, Billy. And Jessie Lopez is also an assistant coach now in the UAAP. So, for what team? I believe NU. Ah, wow. Magandang experience din yan for the setter of NU na makasama niya ni Coach isang Jessie Lopez. Tapos nakalaban pa sa Reinforced Conference. So, the veteran getting one up on the student, the mentor. Showing the student that there's still a lot to learn. Too wide. Too long for Bagunas. Score now. Pero nakita mo yung elevation niya, no? Lumilipad. Peter Torres. Brian Bagunas was plagued by injuries sa huling UAP season, and one can only wonder if things could have been different para sa NU kung 100% healthy si Brian Bagunas nung nakaraang season. Pero ngayon mukhang naman siya, 100% na. Yeah. Peter Torres. At kabang-abang sa this coming season ng UAAP. Peter Torres, also a very feared middle blocker during his days sa National University. Polvorosa, binigay dito kay Intal. Bagunas was ready. With a block. Bagunas always working here. Nabasa agad ni Bagunas si Rex, papasok na. At na single block niya. Jessie Lopez serving. 12 all. Phil, dikit ang ating laban. Nga. This is a serious match. At lahat nagsa-step up. At bumawi agad si Rex Intal after siya ma-block. I think napansin mo kay Ish, kapag nag-error yung spiker niya, okay lang, the next point, bibigyan niya pa rin. Yung tiwala rin sa spiker. At dahil nga teammates sila, I think may ganung trust na rin at yung tiwala na binibigay ni Ish kay Rex na kaya-kaya niya. Ganun ba kayo dati ni Jem? Pag minsan nabablock ka, sinasabihan mo si Jem na bigyan mo ako ulit, babawi yes, ako. Yes, actually sinisigaw ako, Jem! Tapos bibigyan niya sa akin. So, nakakabigay rin ng confidence talaga. Service. Pero were there times also na alam na ni Jem na, okay, Phil doesn't need to tell me anything, I'm gonna toss it to her again? Yeah, I think kapag ganun talaga yung relationship with the setter, dapat matuha ka lang sa tingin. Ganon. And it also helps na itong si Ish, at the same time sila pumasok sa UAAP ni Mark Espejo. Service. That's right. So sabay-sabay so walang problema sa chemistry dito. Howard Mojica, the familiar jump serve, nayanig itong si Bagunas. Wow, that's mala kanyon na serve mula kay Howard Mojica.
16-12 ang ating talaan. Magbabalik po ang Shakey's V-League dito lang sa SND. Ayan na, nakaabang na si Cici Rondina, EJ Laure, Ria Meneses, Isa Molde. We also have Tots Carlos there, Nicole Tiamson, Later Gemma on, Galanza. Yeah, later on. after this game, may Team Puso versus Team Palaban. Pusong Palaban. Ating tagline dito sa SNA. Yung mga girls seryoso talaga. Puso, Palaban. Yung mga boys natin. Hataw, galaw. Kaya iniisip ni Denden, mukhang malalim ang iniisip niya. Si May- Amy, todo kain lang. Yeah, my former teammates. I miss you guys. Ayun, sinasali sila. Hindi kayo matama ng bola. Si Liza Valdez, may bagong career na. I know, she did really well nga daw. She did really well. Jeffrey One of the Malabanan, hosts sa sir. cheer dance competition kahapon. Congratulations nga pala sa NU Pep Squad. Fuentes with a block. Bantay na dito si Mark Espejo. Malabanan It's maulagnan. serving. Hindi pa natin nakikita sa loob ng court. Pero kanina nagbigay na ng preview of what to expect. Magandang angle yun. Kaso outside Substitution, lang for... Team Galaw. 8 out, 17 Asia in. 14 out, 6 Koifman in. Jewel Asia coming in for Ish Polvorosa. Jewel Asia, of course, is the Jewel center Asia, of serving. Lasal. And for the first time, may kita natin on TV si Tony Koifman, who will see action finally for Ateneo in the coming UAAP. Net touch, called on Team Hataw. For Team Galaw. 18 to 14. May net violation tayo dito for Team Hataw. Nanggigil, i-block si Mark Espejo. Jewel Asia serving. Jesse Lopez, back set para kay Bagunas. Bagunas with an angle. Let's take a look at it one more time. Brian Bagunas serving. Tumama sa linya, malinaw. So that's a good point for Brian. Jewel Asia hustling. Here's Koifman. Popped up by Chavez. Here's Ibanez. Ibanez. Koifman using his height. Nakita mo, ang tangkad eh. Single block niya lang. Substitution, Team Galaw. Pero si 12 Edward out, Ibanez 12 in. just bouncing it off his hand. Brian Bagunas Raymar serving. Gu coming in for the first time para sa Team Galaw. Ball is in. Alpha Farah easily tipped that ball. Timeout, Team Galaw. Timeout si Coach Oliver Team Galaw Almagro. Let's 18, listen in. Team Hataw 17. First na ng isip. Tapos magpakita ka rin kasi tatarget naman talaga dito yan eh. Magpakita ka lang, tatarget dyan. Pero, expect mo na pag delay ko sa'yo, kuhanin mo na to dito. Naintindihan? So isang magandang receive lang. Tapos atake ng malakas. Don't worry, may go-cover. Okay? You ask for the ball. Everybody ask for the ball. And when it comes back, don't be in a hurry to block. You understand? And then transition tayo. Okay? Okay, 1, 2, 3. This is the other squad. Ayan, your former teammates, Phil. Yes, my former teammates are playing also later sa All-Star game. Making funny faces. Just a random thought, Brian Phil. Bagunas. Will we see you in action again in the near future? Yes, I still plan to go back and play. I'm still young, di ba? Bata pa naman Yes. ako. As long as I can play, maglalaro talaga ang volleyball. And I love playing volleyball. And I'm sure a lot of your fans who've been following you since before would love to see you do what you love. Continue doing what you love as well. Serving for Team Hataw. Don't worry guys, Brian babalik ako. Bagunas. Magugulat na lang kayo. Papa-abs mo na. Wow, nice save. Chavez. Or rather, Lopez tossing it up to
Mark Alfafara. Now up by 1. Makikita mo na hinataw niya talaga yung palo Substitution, Team Galao, 17 Alright, out, let's check 8 in with our very out for active Team followers on Barbarossa Twitter. and Jandel, go Team Galao and Hataw. Ganda mo po. Phil is fly. Thank you, Jandel. Makeup po. Makeup po yan. Hirot naman ni Ian Maribao. Sobrang nakaka-excite. Go Team Hataw. Anong Service, saan kaya Brian kampi yung mga fans Bacunas. natin? Team Yeah. Hataw or Team Galao? Oo nga eh. We will try to gauge that. Jezel Joy Hayek, now watching All-Star Game all the way from Bohol. Hello! Bohol. Sarap. Dayan Krishna Ison. Two of my favorite courtside reporters from DLSU, Rex Billy serving. Capistrano and Janine Choi are here. Yes. The LaSalle connection. Rumoronda dito sa loob ng Phil Sports Arena. Peter Torres sending it to the other side. Wow! Ang bilis ng atake pero mas mabilis naman yung blocking nitong si Torres at si Espejo. Isa nga sa mga magagaling na middle blockers itong si Peter Torres. Pero makita mo, ang bilis ng play. Hindi lang nag-communicate. Hindi na-communicate si Jesse Lopez tsaka si Alfafara. Chavez. Alfafara. Not over. Net block, Team Hataw. For Mark Team Alfafara. Galao. 21-19. Yung mga ganyang set galing sa likod, mahirap na rin ipaluin yan kasi na Service. kailangan mo Rex mag-adjust na Intal. ng distance mo to spike. Kailangan may certain distance from the net ka. Ikaw personally, Phil, what do you prefer? The ball a little bit far away from the net or very close to the net? I think dahil malit akong player, I prefer mas malapit sa net kasi nga mas i-tip ko na i-risk action ko na lang na ganyan. And this is something na syempre dapat alam ng center. Yes. Important din yun. Kaya nga mahirap talaga trabaho ng setter kasi bawat spiker mo, iba yung gusto mong bola. Samantala, Vince Mangolapnan is on the floor now. And it's good that Vince knows very well si Rayson Fuentes at si Brian Bagunas, mga teammates niya sa NU. Kaya lang, Peter Torres, very aggressive na. Kaya na pa siya nabablock eh, sabi niya. Regalo na to. At dati pa niyang kakampi yung kanyang tinamaan doon, si Rayson Fuentes. Nakakatuwa na yung dating magkakampi, magkalaban ngayon. And si Peter Torres is one of the players na ano yan eh, may swag tapos may cywar tactics. So pag kalaban ka, may inis ka eh. Oo, pero pag kakampi mo, yes, kakampi ko siya. Ngayon, kalaban na nila Vince, Brian, at Rayson, si Peter. Team Galao. Kung nakita mo yung jump serve ni Mark Espejo, that time sobrang lakas, ang ganda ng spin. Here, may replay. At dulong-dulo, ganda ng target ng service ni Mark Espejo. Ang lakas ng service niya, maririnig mo from here. Lumalagutok eh. Ayun, nabati ko. Service error. 24-21. Espejo still has 2 more playing years, as does Ish Polvorosa Rayson Fuentes for serving. the UAAP. Polvorosa tossing it up to Torres. That's the signature move of Peter Torres. Peter Torres realized na mag-isa lang, single lock lang siya ni Mark Alfafara. Kaya hinataw niya na. Makita mo yung signature galaw ni Peter Torres with his running spike. Poof! There goes the dynamite. Peter Torres closing out set number 1. 25-21. Set number 2 sa aming pagbabalik. Ito po ang Spikers Turf Season 2 All-Star Game dito lang sa SND.